Cruz, Teodoro Cruz Sr., Maria Cecilia Comia, Cecilio Roque, Celtil Amor Carpio, Jaime Carpio, Fidel Fidelino Sr., Miguel Lamadera, Leonardo Estacio Jr., Simeon Reyes Jr., Francisco Coronel Sr., Arman Peregrina, Floro Encinay de Resurrección, Ferdinand de Resurrección, Felipe Leonore Bamonte, Gabriel Angelo Liwayway, Yolanda Campos, Marcarlo Anastasio, Reynaldo Villacorta Sr., Pedrito and Maria Silverio, Susan Garcia, Alberto and Rulita Paglia, Reynaldo Avendaño, Galo and Veronica Espinosa, Gilbert Rodriguez, Ramona Mariñas, Josephine Marcelino, Marilu Talag, Apolonio and Clarita Ramos, Alfredo Emiliana del Rosario, Antonio Senior and Liberada Joaquin, Tristan King, Magdalena Suya, Eliminada Manahan, Gilberto Manahan, Elizabeth Omagap, Narisa Inocentes, Elisa Reyes, Eleuterio Reyes, at para sa lahat ng mga yumao sa kripta ng ating simbahan, at para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio.
Ikalabing-anim na linggo sa karaniwang panahon. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Tayong naglalakbay ng may pag-asa ay tinatawagan na pahalagahan ang pakikinig sa tinig ng Diyos. Sa liturhiya, mahalagang bahagi ng pagdiriwang ang pakikinig sa salita ng Diyos. Ito ang unang hapag sa banal na pagdiriwang. Turo ng simbahan, nakikita natin sa mga pananalitang ginamit ng mga kapatid sa Jerusalem para ipabatid ang kanilang pasya sa mga nasa Antioquia, kanilang isinulat sapagkat naging pasya namin sa udyok ng Espiritu Santo. Sa madaling salita, kanilang binigyang diin na ang pinakamahalagang bagay sa buong pangyayari ay ang pagkinig sa tinig ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat at awitin natin ang pambungad na awit. Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa ating bisang ngayon, samahan natin ang mga nagkakaroon pasalamat, ang ating mga personal intention. At hindi pa namin yung mga nasalanta na nakabagyong suplera pagbaha. Kasi may suplera. Halinayin pa namin lahat ng mga kaluluwa ng ating naalaan. At upang tayong lahat ay maging karapat-dapat sa pagdiriwang na ito, ating aminin at pagsisihan ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa mga Panginoon Diyos at sa iyong mga kapatid, mga nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isasama ko sa mga ng Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyong mga kapatid na may panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga kapangyarihan Diyos, patuwain tayo sa ating makasalanan. At patnabayan tayo sa buhay na wala hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos ay taasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin. Ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Nalangin tayo. Kamanay mga kapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mo ang karagdagan
Masamaalam namin pananalig, pag-asa at pag-ibig. Kami mamalagi tumatalima sa iyong kautusan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, pinaglingkuran ni Abraham ang Panginoon na napakita sa kanya sa anyo ng tatlong lalaking naglalakbay. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, napakita ang Panginoon kay Abraham sa Mamre, sa may sagradong mga punong kahoy. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano'y may nakita siyang tatlong lalaking nakatayo. Patakbo siyang sumalubong, yumukod ng halos sayad sa lupa ang mukha at sinabi, "Mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, magtuloy po kayo sa amin. Dito muna kayo sa lilim ng punong ito at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas ng inyong mga paa. Magpapahanda tuloy ako ng pagkain para manauli ang lakas ninyo bago kayo magpatuloy sa inyong paglalakbay. Ikinagagala ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin." Sila'y tumugon, "Salamat, ikaw ang masusunod." Si Abraham ay nagdudumaling pumasok sa tolda at sinabi kay Sarah, "Madali ka, kumuha ka ng 30 librong harina at gumawa ka ng tinapay." Pumili naman siya ng isang matabang kuya sa kulungan at ipinaluto sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at sariwang gatas at inihain sa mga panauhin kasama ang nilutong karne. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang sila'y kumakain. Samantalang sila'y kumakain, tinanong nila si Abraham, "Nasaan ang asawa mong si Sarah?" "Nandoon po sa tolda," tugon naman ito. Sinabi ng panauhin, "Babalik ako sa 1 taon, sa ganito ring panahon, at pagbabalik ko'y may anak na siya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagawa'y naaayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paniniray, hindi niya naiisip. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Kailanmay siya'y tapat makisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigay, wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang at kahit na anong gawi, hindi siya masuhulan. Upang yaong walang salay patawan ng kasalanan, ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Sa ikalawang pagbasa, itinuturing ni Apostol San Pablo ang kanyang pagtitiis ng hirap bilang paglilingkod kay Kristo sa pamamagitan ng pagkapatuloy ng hirap na kailangan pang gawin para sa simbahan. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, nagagalak ako sa aking pagbabata ngayon, alang-alang sa inyo, sapagkat sa pamamagitan ninyo'y na ipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa simbahan na kanyang katawan. Ako'y naging lingkod dito
Ako'y naging lingkod dito ng hirangin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Hinirang niya ako upang lubusang ihayag sa inyo ang hiwaga na mahabang panahong nalihim sa maraming salit-saling lahi. Ngunit ngayon inihahayag sa kanyang mga anak. Inibig ng Diyos na ibahagi sa lahat ng tao ang dakila at kamangamahang hiwaga ito. Ito ang hiwaga. Sumainyo si Kristo at dahil dito'y nagkaroon kayo ng pag-asang makapiling ng Diyos doon sa kalwalhatian. Iyan ang dahilan kung bakit namin ipinangangaral si Kristo. Pinaaalalahanan namin ang lahat. At buong linaw na tinuturoan ayon sa aming makakaya upang maihirap namin sa Diyos ang bawat isa, sakdal at walang kapintasan dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, isinasalaysay na sa pagdalaw ni Jesus sa bahay ng magkapatid, pinaglingkuran ni Marta si Jesus sa pagsisilbi, samantalang pinaglingkuran naman ni Maria si Jesus sa pagkikinig sa kanyang mga turo. Ang salitang mula sa Diyos, sinasalo. Sumainyo, Panginoon. At sumainyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, pumasok sa Jesus ng santayo. Malugod siyang tinanggap ng isang babae na nangangalang Marta. Sa tahanan nito, ang babae ito ay may kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang tinuturo. Alalakas sa kanya si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid ko, tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at nabalangabala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito ay hindi aalisin sa kanya. Ang mabuting balita natin, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalabing ko ng karaniwang panahon. At dito po natin mapapansin ang kwento ng mga kaibigan ng ating Panginoon. Nasabi nga mga best friend forever, sina Marta, Maria, at Lazaro. Kaya ang Panginoon, nang siya ay nalalapit na sa kanyang gagawing sakripisyo, nais siyang pumunta sa kanyang mga kaibigan upang magkaroon siya ng hingaan ng kanyang kalooban
at mapalakas ang kanyang kalooban upang mapangatawanan niya ang misyon para sa kaligtasan. Kung kaya pumunta siya sa dalawang kapatid na ito, si Martha, si Maria. Pero dito po natin mapapansin na yung dalawang tao na ito na parang malapit sa Panginoon ay mayroong magkaibang pamamaraan na pagtanggap sa ating Panginoon. Si Martha ay nagbukas na kanilang tahanan para sa Panginoon. Pero hindi siya nakinig sa tunuturo ng Panginoon. Kundi bagkos gusto niyang gawin ang sinasabi ng kanyang sarili. Kaya tabala-abala siya sa mga bagay na iniisip niya makapagpasiya sa kanyang bisita. Kaya naglilinis siya ng bahay, nagluluto, at gumagawa ng ibang mga bagay na nakala niya kalugod-lugod sa kanyang bisita. Kaya bukas sa kanyang tahanan para sa Panginoon. Kaya si Martha ay nagbukas na kanyang tahanan para sa Diyos. Ngayon, hindi niya napansin ang pangangailangan ng Panginoon na mayroong kasama sa panahon na siya ay nag-iisip at sa panahon na siya ay nalulungkot, sa panahon na siya ay naghahanap ng kasangga. O kaya hindi ko napansin ni Martha, hindi ba gawa sa kanyang inisip lamang ay kung ano yung kanyang nagagawa, ay kung ano yung makasisiya para sa kanya panahon. Ano ito ay yung pagkaraniwan, maganda ka ng pagkain, mag-isip ng bahay, at tumulong ka para ikaw ay maging siya-siya sa iyong bisita. Kaya hindi naman si Maria. Si Maria nagpatuloy din sa ating Panginoon. Pero hindi lamang sa bahay nila, kundi pinatuloy niya ang Panginoon sa puso na nakahanda makinig at nakahanda sumunod at tumalima sa utos ng Diyos sa salita ng ating Panginoon. O kaya sa kanya pagbukas ng puso, hindi lamang isip ang nakikinig, hindi ba ko sa buong pagkatao ni Maria nakinig sa Panginoon. Mga kapatid, sa buhay po natin, marahil maaari natin tingnan yung ating sarili. Pwede tayong magbukas ng ating tahanan tulad ng Martha. Pero higit na mahalaga yung ginawa ni Maria na hindi lamang tahanan ng kanyang pusan, kundi ang kanyang puso, ang kanyang buong pagkatao, ang kanyang buong kalooban ay nilaan niya para sa Panginoon. Hindi naman ang dapat natin gawin sa ating buhay. Marami tayong magagawa sa paghahanda para sa Diyos. Pero yung pagkagawa natin paghahanda ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Ito'y pansarili lamang at hindi para sa ating Panginoon. Kaya pag-isipan po natin na tayo ay makapaghanda at pagkapatuloy sa Panginoon. Hindi lamang sa tahanan natin, kundi sa ating ulo, sa ating puso, na sa gayon, tunay na mapakinggan natin ang kanyang salita at tumalima tayo sa kanyang pinagpruto sa atin bilang mga tagasunod ng Kristo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, namigawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawag tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak sa Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na patay inilibing, nanaog sa panaroonan ng mga yumaong. Nang may ikatlong araw ng buhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat.
Doon nagmumulang pagitutuho sa nangabubuhay ng namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa mga mawain. Narito at nakikinig sa atin nang mapili natin tulad ni Maria ang kanilang kailangan at lalong mabuti ating isang Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan sa buong daigdig, naway maging bukas itong tahanan tulad ng tahanan ni Lazaro, Marta at Maria. Para sa lahat ng maliliit nating mga kapatid, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga labis na abala sa mga biyaya, sa mga bagay sa mundong ito na lumilipas, naway magkaroon sila ng pagpapahalaga sa pakikinig sa salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit, upang tulad ni Marta, paglingkuran at kalingain sila, at sa gayon maging matibay sa pag-asa ang di kailanman bibubuin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating natitipon ngayon, upang katulad ni Maria, piliin natin at tanggapin si Jesus ang tunay na mahalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga yumao, naway makapanahan sila sa piling ng Diyos magpakailanman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mga pangyarihan nasa iyo ka sa Jesus ang aming kaligtasan. Lagi naman namin siya tanggapin ang buhay at bigyan ng buwan. Aming puso, pamagitan din niya ang Panginoon. Pagpasalamatan. Amen. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang maraming lumikha, lahat ng iyong mga pag-aay, pinagutos ng araw, iyong pinag-ibay sa hangin ng tuwa ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon, iyong mga lingkod, at pagkasan mo ito na kabanalang kaya ng iyong pagod, maaaring agad. Ano ba ang pinagod? Ipapagantong ng bawat isang nagbigay
Marapat na siya ay pasalamat. Maraming makapangyarihan ko rin ang marapat na ito. Manahin pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay. Magpilit at magpilaw. Ang buhay namin araw-araw. Natawas namin ang iyong pagmamahal. Pag-ibig mo ang pagkita. Ang Espiritu Santo ay malakaling tulad. Lalak mo ang lalak sa amin ng katiyakan. Nakalakat ang buhay kami sa iyo. Pilit mo kailanman. Kaya kayo sa mga kahalang sa amin ng pagkuli sa iyo. Wala akong bahay sa makita at ang nagpupuli sa iyo katakiyan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan o sana sa kaitaasan. Pinagbala ang naparito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Maraming pagbumalat na nakamangal. Dahil sa pamagitan ng Espiritu, kayo banal na makanood sa ito. Para sa amin ang katawan. At ang buwan at namin ang Panginoon, Yesu Cristo. Ang kaya pinagpisan ko sa loob ng Panginoon ko. Baka niya tinapay ito na sila mata pa niya. May gabiyatin niya yung tuyang mo sa kanyang malagan. At sinabi, ang kanyang pagkain at pagkain. Yan ito para sa iyo. Hindi naman natawag sa kapunan. Mga kanyang kalis mo yung kanyang pinasalamatan. Hindi niya ang kalis sa kanyang alagaan. At sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis sa aking dugo ng bago at walang gantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Nagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbuhin natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami may narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amaling nga yung simbahang lugar sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa nililuan namin Santo Papa, Dennis ang bispot na tanang kaparian. Alalahanin mo din mga kapatid namin na ay malayo at kahit sila mo rin buhay. Ngayon din ang lahat ng mga pamanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pangindapatin kami lahat na makasala sa iyong buhay na walang wakas. Ay sana po na Birheng Maria na ina ng Diyos. San Jose na kanyang kabiyak ng puso. Ay sana mga apostol at lahat ng mga banal. Sa Paschal Bailoan sa Taclara at ang mga Birheng Maria ng Salambaw. Na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangan mo sa pamagitan na iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Amen. Sa tagapili ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, sama-sama nating awitin ang Ama namin. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aking pananampalataya at huwag ang aking pagkakasala. Pagkalooban mo ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi naman sa inyo. At sumaiyo rin. At ipumatiin ang isa't isa ng kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid na ito ang ating Panginoon, ang kordero ng Diyos na galing sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong lahat na tatanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ang walang pagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayong ipinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at ngayon mo kami pasulong na makaakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating misa, maya tayo, isabuhay natin ang ating pananampalataya. Salamat sa Diyos.